Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, reading po ito for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces, take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Kung gusto niyo pong magpa-personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam Space P. Or sa aming email address, virgophilippines@gmail.com. Wait lang guys. Okay, so I'm back. So anyway, dun lang kayo pwede mag-message. May mga admin ako na mag-a-assist sa inyo. Let's start. What do we have here for the sign of water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. By the way, pagpasensyahan mo na medyo hindi okay yung aking pakiramdam ngayon. So, bahala ka na. Bahala ka na intindihin yung kung paano ko ma-deliver yung message dito kasi pwedeng medyo matamlay yung pagkaka-deliver ko, pero pagpasensyahan mo na lang. At of course, hindi mo kita pinipilit manood. Pwede ka mong mag-next video or i-X mo yung video or i-close mo itong video na to, pwede yun. Okay, or check mo yung mga dating video namin kasi yung iba mas gusto nila cards yung nakikita. Well, I will do yung reading according sa kung ano yung feel kong gawin ngayon. And unfortunately, ito lang yung stand na meron ako ngayon. At saka ito yung mas komportable ako na pwesto. So, ito yung gagawin kong reading. Okay, ito yung stand. Mababa lang tong stand na gamit ko. Hindi niya makikita yung table. Okay, anyway, let's start the reading. You over the Queen of Cups. This is your water sign. Okay, the Queen of Cups. What's with the Queen of Cups? Nine of Cups. Ayan. Hindi ko na lang i-focus guys kasi ang importante naman sa ngayon ay yung message. Anyway, the Nine of Cups, the Queen of Cups. Nakikita natin yung energy mo ngayon na dami mo ng experience sa buhay na lalo na pagdating sa love. Yung iba sa inyo marami ka ng pinagdaanan pagdating sa love. Pero, nandun yung a lot of people still wants to experience itong pagpapahalaga mo sa kanila. Whether they are friends, love, gusto nilang ma-experience yung care at yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanila. Pero marami rin kasing nagsayang ng mga bagay na naibigay mo na. No? Yung mga ipinakita mo, ginawa mo, nasayang na yun ng iba eh. Ayan. So, I feel like ngayon, you just want peace. Katahimikan. So, Three of Swords, yung iba sa inyo, you might, experience a lot of heartbreaks in your life. Three of Swords, especially yung iba may kinalaman sa family or family-related issues. Whether family mo or family ng person na naging kakonect mo in the past. So, ito yung mga naging dahilan para with the moon, this is Pisces energy. Mas ginagamit mo na ngayon yung intuition mo. So, maganda yun kasi actually that is one of the gift na ibinigay sa atin. No? Yung intuition, yung pakiramdam. Nandun yung iba sa inyo, malakas talaga pakiramdam eh. You would feel kung yung tao ay dapat pagkatiwalaan or hindi. You would also feel like, sige, wag na muna tayo doon. Halimbawa, naglalakad ka mag-isa, mararamdaman mo pag may sumusunod sa'yo, may nakatingin sa'yo. That's called intuition. Yung parang wala ka pang nakikita, pero nararamdaman mo na may something na hindi maganda. So, ito yung way para maingatan mo yung sarili mo. Pero yung iba sa inyo, hindi mo ginamit, no?
To the point na kaya ka nasaktan pagdating sa love kasi nararamdaman mo nang hindi mo dapat pagkatiwalaan yung tao. Pero pinagkatiwalaan mo. Nararamdaman mo na dapat hindi ka magsabi ng ganito o ganyan sa taong to, pero ginawa mo pa rin. Now, yung iba, nagkaroon ng mga lessons. Like yung iba pwedeng hard lesson pa nga sa buhay mo. No? Na nasaktan ka. May mga lesson talaga. Lalo na pagdating sa love. But you still have a lot of options. Hindi lang isa ang nakikita ko. Wait lang ha. So, pagpasensya mo na pag pinapost-post ko lang kasi minsan kailangan ko uminom ng tubig. Sabi ko nga hindi ako masyadong okay ngayon. So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? The person that you're dealing with, you do have here the 5 of Wands. Pwede nagkaaway kayo ng taong to or may naging awayan like binahal mo yung tao pero pwedeng dahil doon sa pagmamahal na yon nagkaroon ng pagkakagulo. I feel like yung iba sa inyo nandun ka sa taong yun, sinuportahan mo siya, tinulungan mo siya, may mga bagay kang binigay sa kanya. May mga naging sobra pa nga doon sa mga binigay mo. Ginawa mo para sa kanya. Pero hindi niya na-acknowledge yun or hindi niya pinansin yun or the magician is here so pwedeng niloko ka pa rin ng taong ito. And this is a person in the past. Very immature. May tendency ikaw pang iniwan sa huli with the 7 of Swords. Now, to tell you the truth, mali yung ginawa niya. No? Dahil yung iba sa inyo nagkaroon ng expectation, umasa, etc. Pero, part of this person is, namimiss ka niya. Pwedeng namimiss ka niya nung nandyan ka. Namimiss ka niyang i-manipulate in a way. Minanipula ka niya eh. So, namimiss niya yung feeling ng pagmamanipula na nagawa niya sa'yo noon. Ang pangit nga ng term, kasi ang nakukuha kong term is that ang hirap humanap ng ganyan na ulit katanga. Sorry for the word, pero yun talaga yung nakukuha kong message. Parang nahihirapan siyang humanap ng ganyan ulit katanga na mauuto niya. Dahil iba sa inyo, nauto ka talaga nitong taong to. Aries, Leo, Sagittarius energy. Yung iba sa inyo pwedeng nakita ko dito ng during the time na ikaw ay nag-aaral pa or may mga bagay kang inaaral sa sarili mo. Kahit hindi literal na school days or yung iba pwedeng ganon. Yung time na ikaw ay nasa school pa or nag-aaral ka pa, that is the time na naging siya or naging present siya sa buhay mo. Yung iba naman pwedeng wala ka sa school, pwedeng meron kang inaaral na dinedevelop mo sa sarili mo, skills, talents, and that is the time na parang itong person na to, nandun yung nauuto ka niya. Okay. Well, yun naman kasi yung time talaga, yung school days, yun, especially mga teenager days, yun naman talaga yung time na madali pang mang-uto talaga or madali ka pang mauto. Na? Or madali naman, hindi ko sasabihin ikaw lang kasi honestly, dumaan din ako sa ganun. No? Noong time na yun, mga age na ganun. Age bracket. May mga peer pressure, ganun, dali mauto. So, the Page of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Emotion mo para dito sa person na to. Oh, nasaktan ka. 9 of Swords.
The Page of Pentacles, nakikita natin ito as nasaktan ka kasi nagbigay ka eh. Nag-effort. Nagtiwala. Yun yung masakit. Kasi may mga pinakita ka, ginawa ka, binigay ka, na hindi mo naman dapat ginawa or binigay sa taong to. Na nandun yung nasasaktan ka sa mga bagay na ginawa mo. The Eight of Swords is here. I feel like yung iba sa inyo, you're stuck or wala kang magawa kung nasaan ka ngayon. Pwedeng yung iba wala kayong connection or what, but andun yung pagsisisi sa'yo. Emotional, personal tones, of course, andun yung well, Six of Cups is supposed to be a positive card. Pero nakukuha ko dito yung negative side niya or negative energy nito. Gusto ka niya, in a way, physically, more on physical. With the Empress, gusto ka niya kung ano ka sa harap ng tao, kung ano yung mga kaya mong ipakita, kaya mong gawin, at talent, skills mo, whatever you have, gusto niya yun. And the Six of Cups, I feel like ang nagustuhan niya sa'yo is kasi kahit hindi niya hingiin or hindi niya sabihin, may mga bagay ka talagang ginagawa or sinabi or binibigay sa kanya na kahit hindi niya sabihin, binibigay mo. But, the Seven of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius energy. This person is really rebellious eh. Nandun yung mga bagay na binibigay mo, alam mo, para kang naging nanay nitong taong to, nanay, babae man or lalaki ha. Kasi yung person nito, nakukuhanan ko siya ng energy na para siyang rebellious na teenager sa connection ninyo. Hindi niya rin alam kung ano yung gusto niya mangyari sa connection. Hindi niya rin alam. And hindi niya rin alam kung bakit niya ginawa sa'yo yun. Pero gusto niya yung mga pagpapahalaga at importance, ang tawag dito, pagmamahal na binigay mo sa kanya. Gusto niya yun. So, what will happen in the near future? I mean, I want to know more. Kulang yung dito, message. Gusto ko maintindihan anong gusto niya talagang mangyari. Gusto niya mangyari, you do over the Seven of Cups. Ma-reach yung goals niya sa buhay. Like, I feel like part of you is nakakatulong ka para ma-reach niya yung goals niya na yun. So, yun yung gusto niya mangyari. Ma-reach yung goals niya through the help of you. The Ten of Swords is here. Gusto ko maintindihan ito. So, kukuha tayo ng clarity dito. What's with the Ten of Swords? Two of Pentacles. I feel like the time na nagkaroon ng connection sa inyo, there's other choices pa or other person.
Two of Pentacles, these are choices. Pero ang hirap eh. Doon sa choices na yun, nagkaroon ng back and forth. Ikaw ba or siya? Ikaw ba or siya? Ikaw ba or yung isa? I feel like ito person na to, ayaw niya talaga ng third party situation. Nagkaroon ng third party situation, pero ayaw niya yun. So, ang gusto niya mangyari is to end the connection with the third party, the third person. Pero nandun yung hindi niya alam kung sino yung mas matimbang. And I feel like if yung iba sa inyo pwede nagkaroon na ng ending, pero so it means yung iba pwedeng yung isa yung napili or iba yung isa yung naging mas matimbang that time. Pero ang reality nito is that kung sino yung mas madaling i-let go, yun na muna yung ini-let go niya. And for some of you, ikaw yung naging mas madaling i-let go. Mas maraming reason why I need to let you go. Parang ganun. Although nakikita niya to friendship, stability, help coming from you. Nakikita niya naman lahat yun eh. Pero ikaw lang kasi mas madaling bitawan. What will happen in the near future for the both of you? Two of Wands, Four of Wands. In the near future for the both of you, Justice card, the Hanged Man, and the Wheel of Fortune. Gusto kong makuha rin yung energy ng person na ito and the other person na involved in the near future. The Star, the Sun, okay. Three of Cups. Nakakita tayo ng pagkakaayos or pagkakabalik sa kanila. There's happiness here, there's the Star, so pwedeng may mga goals sila or may mga gusto silang ma-achieve, so they're forming some kind of nagiging mas nagre-remain silang positive dito. In the near future, a lot of new beginning para sa'yo, big change pagdating sa stability mo. May mga new beginnings dyan, new career, sources of income. Ang hindi ko lang mag-gets dito sa person na to kasi kahit nagkakaroon sila ng pagkakaayos to person niya, nagkakaroon ng pagkakaayos at reconciliation of things and stuff, nagkakaroon ng pagbabalik doon. Nakita tayo ng big change dito pagdating sa buhay niya eh. And there's this Hanged Man. What's with the Hanged Man? Six of Swords. Well, if you are this person, hindi ko sasabihin lahat. But if you are this person waiting dito sa taong to, I feel like you will no longer wait. I mean, the advice for you is wag ka na lang rin maghintay. You should move on from your life. Focus on career stability. I feel like you do have plano for the both of you or for the future just in case bumalik itong person na to. Pero you should stop thinking about this person. The advice for you is to move on. Focus on your life. So, masayang lang effort mo dito. Masayang lang yung mga pagbibigay mo sa kanya.
I know a lot of you is ayaw mo na ganun yung maging kalabasan ng connection nila. You want this person na mag-suffer. Like, kung ano yung suffer na nangyayari sa'yo ngayon. You want this person to suffer. The Hangman. This person is a lesson para sa'yo. You don't need to wait for them or ask for the universe na mag-suffer naman itong dalawang ito or siya. I feel like may mga bagay na nakakahiya sa kanila. But I feel like hindi na nakakahiya or ano na yung kapal ng muka. Or if ever, alam nila kung saan sila lulugar. I feel like yung connection or your relationship will always be hidden. So, masaya nga sila pero out of 100, hindi nila kayang maging masaya ng totally. Because there's this part of them na hindi naman nila kayang i-out or i-pursue yung connection. The Nine of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn. So, I can see possibility of a third party situation or another family na naaapakan. So, there's another lesson para sa kanila na pwedeng wala naman ang kinalaman sa'yo. Anyway, just focus on your beginnings, your journey sa buhay mo. Yours is much more beautiful sa ngayon. If you will just focus on that, part ng buhay mo, yung positivity, which is positive naman talaga yung nakikita natin sa'yo. Kung yun yung focusan mo, may mga positive new beginnings for you. And never mind na itong past na ito. That's a message for you. Thank you for watching, guys. Pasensya ka na talaga. Hindi talaga ako okay. But I tried my best na ma-deliver yung message. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.